Umabot ako sa 100,000 pesos na ipon kahit hindi malaki ang sahod ko. At kung isipin mo, hindi dapat nangyari yon. Kasi dati ganito lang din ako. Isang kahig, isang tuka, sweldo, gastos, bayad, utang, tapos umaasa na may matitira. Pero laging wala. Hanggang sa na-realize ko, hindi pala kita ang problema. System ang kailangan. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Karamihan sa atin, akala natin para makaipon o yumaman, kailangan ng promotion, side hustle o swerte. Pero kahit taasan mo ang sahod ng taong walang system, mas lalaki lang ang gastos niya. At dito ako nagkamali dati. Hanggang sa na-discover ko ang isang simpleng 3-step system. Hindi ito magic at lalong hindi ito mabilisang yaman. Pero ito ang nagbago ng direksyon ng pera ko. Una, invisible savings. Paano ako nakakapagtabi nang hindi ko pinahihirapan ng sarili ko? Pangalawa, expense defense. Paano ko tinigil yung mga gastos na hindi ko naman napapansin? At pangatlo, low barrier investing. Saan ko dinala ang ipon ko para magsimulang lumago? Noong una, 500 pesos, 1,000 pesos lang ang kaya kong itabi. Pero dahil sa system na ito, nagkaroon ng momentum hanggang umabot ako sa unang 100,000 pesos. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo step by step kung paano mo ito gagawin kahit magkano pa ang kinikita mo ngayon. Step 1, invisible savings. Dito talaga nagbabago ang laro. Karamihan sa atin, ganito ang cycle. Kita, bayad utang, gastos, tapos kung may matira, ipon. Pero aminin natin, laging walang natitira. Kasi habang may nakikita kang pera, laging may kailangan bilhin. Kaya binaliktad ko ang sistema. Kita, ipon, saka gastos. Pero ito yung pinaka-importanting part. Huwag mong biglain. Hindi ako nagsimula sa malaki. 500 lang kada sweldo. Maliit pero consistent. At ginawa ko siyang invisible. Bago ko pa mahawakan ng pera, naitabi ko na. Automatic, diretso sa ibang account. Yung hindi ko basta-basta nagagalaw. At doon nagbago ang lahat. Hindi ko kailangan magtipid ng sobra. Hindi ko kailangan pilitin ang sarili ko. Kasi wala na akong nakikitang pera na pwedeng gastusin. Ang kailangan mo lang, itabi ang halaga na kaya mong mawala nang hindi naapektuhan ang buhay mo ngayon. Hindi ito tungkol sa laki. Tungkol ito sa sistema na gumagana kahit wala kang disiplina araw-araw. Parang tax lang, pero para sa future mo. Step 2, expense defense. Hindi ito tungkol sa pagtitipid ng sobra. Tungkol ito sa mga pera na nawawala, na hindi mo napapansin. At dito ako nagulat dati. Kasi akala ko, malalaki ang problema, nakulang ang kita, na kailangan kong mag-side hustle, pero ang totoo, maliit. Yung extra topping sa kape, yung sale sa Shopee na hindi mo naman kailangan, yung mga subscription na hindi mo na ginagamit. Maliit bawat isa. Hindi mo siya pinapansin. Pero pag pinagsama-sama mo, sila ang kumakain sa ipon mo araw-araw. Parang may butas ang bulsa mo. Hindi mo nakikita pero tuloy-tuloy ang tagas. At karamihan sa tao, dito nauubos ang pera nila. Hindi sa malalaking gastos, kundi sa paulit-ulit na maliliit. Kaya gumawa ako ng isang simpleng rule. 24-hour rule. Bago ako bumili ng kahit anong hindi need, naghihintay muna ako ng 24 hours. Walang exception. Kahit maliit pa yan. Kasi dito mo mahuhuli ang impulse. At mapapansin mo, paglipas ng isang araw, nawawala na yung excitement. Yung feeling na, kailangan ko to ngayon. Nawawala. At doon mo marirealize, hindi mo naman pala talaga kailangan. Minsan, nakakalimutan mo pa nga na gusto mo yon. At doon nagbago ang gastos ko. Hindi ako nagtipid ng sobra.
Hindi ko binawasan ang pagkain ko. Hindi ko inalis lahat ng luho ko. Pinili ko lang alin ang worth it at tinanggal ko yung mga hindi. At dahil doon, natigil yung mga leak. At doon ako nakatipid ng extra. 1,000 pesos hanggang 2,000 pesos bawat buwan. Hindi dahil sa laki ng tinipid, kundi dahil sa mga maling gastos na nawala. At tandaan mo, hindi mo kailangan kontrolin ang bawat piso. Kailangan mo lang pigilan yung mga gastos na hindi mo naman talaga kailangan. Step 3, low barrier investing. Dito nagsisimula magtrabaho ang pera mo. Kasi hindi naman talaga sapat na nag-iipon ka lang. Kung nakatambak lang ang pera mo, hindi siya lalaki. Sa totoo lang, unti-unti pa nga siyang nawawala dahil sa inflation. Kaya kailangan paikutin mo siya. Pero ito ang maling paniniwala ng karamihan. Kailangan malaki muna ang pera ko bago ako mag-invest. Hindi. Kasi kung maghihintay ka na lumaki ang pera mo, mas lalo kang matatagalan. Dito ako nagsimula sa mga simple, yung hindi mga komplikado at hindi kailangan ng malaking kapital. Set and forget. Hindi ko kailangan bantayan araw-araw. Hindi ko kailangan maging expert agad. Basta tuloy-tuloy lang. Digital banks. Dito ko nilagay ang short-term savings ko para kumita ng mas mataas na interest kaysa nakatenga lang sa regular savings. Pag-ibig MP2. Dito ko inilagay ang mas long-term na ipon ko. Tax-free at may peace of mind dahil government-backed siya. REITs. Para kahit maliit lang ang pera ko, parang may renta akong natatanggap galing sa mga properties. Hindi ko pinagsabay-sabay agad. Paunti-unti lang. Kung ano ang kaya ko, doon ako nagsimula. At dito papasok ang pinaka-importanting concept, compounding. Yung 500, yung 1,000 pesos na itatabi mo, sa una parang walang nangyayari. Parang mabagal. Pero habang tumatagal, nagsisimula siyang manganak. At darating yung point, hindi na ikaw lang ang nag-iipon, pati pera mo. Gumagana na rin ang pera mo. At doon nagbabago ang laro. Doon pumapasok ang momentum. At karamihan, hindi umaabot sa part na ito. Kasi humihinto sila agad. Pero kung tuloy-tuloy ka lang, kahit maliit, darating ka rin nun. At doon ko naabot ang unang 100,000 pesos ko. Hindi ito tungkol sa swerte. Tungkol ito sa consistency. Kung kaya kong gawin ito, starting at 500 pesos, kayang-kaya mo rin. Simulan natin ang system mo ngayon. Hindi kailangan malaking kita para makarating sa 100,000 pesos. Ang kailangan mo ay system over willpower. Kapag may sistema ka, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo araw-araw. Magugulat ka na lang, lumalaki ang ipon mo. Kung gusto mong malaman ng specific details kung paano mag-umpisa sa Pag-ibig MP2 or mga digital banks, check mo ang mga videos dito sa channel ko. Tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula. Ang mahalaga ay nagsimula ka. Kaya mo rin to. Simulan mo na ang system mo ngayon.